bakit hindi mo sinabi sa bisor mo? Walang laman to. Kasi po once na may mga ganun, na ikaw po ang matsyempohan na walang laman yung ini-issue na po nila na ikaw ang nagnakaw. Nakausap ng Bitag ang Human Resource Head ng HMR. Gusto daw nilang sumagot on the air sa Bitag, subalit hindi sila pinayagan ng klang CEO. Kung ayaw magpaliwanag, kumuha kayo ng magaling na abogado. Aminado sila hindi nila nahuhulugan ng SSS Pag-ibig PhilHealth ng mga empleyado. Dinadayan nyo sila. Nadiskubre lang dahil nagsumbong dito. Ngayon, tanong, sino ang malaking magnanakaw? Sino nga ba ang may mas malaking atraso? Ang empleyadong pinagbintangang magnanakaw o ang employer na hindi nagbabayad ng benepisyo? Lumapit sa hashtag ipabitag mo ang empleyado ng isang surplus company para idulog ang kanyang sari-saring problema sa kanilang kumpanya. Balita ako, pinagbintangan ka raw, nagnakaw. Opo. Nakabase po sila sa CCTV sa loob ng kumpanya po yung nangyari. Meron ba silang ipinakita na video na ikaw nga nakitang nagnakaw ng maliit na camera? Wala po. Meron ka bang natanggap na sulat sa kanila na ikaw pinaalis dahil sa pagnanakaw? Meron po pero hindi ko po pinirmahan, sir. Kasi po hindi ko po ginawa. Alam mo ba ang kaso niya? Bali naririnig ko lang po ba? Ano yung kaso niya? Yung pinagbintangan po na nagnakaw po siya. Kumalat pa sa kumpanya na nagnakaw siya? Opo. Ang nakita po kasi nila po dun sa nangyaring yun, yung ebidensya po nila yun, yung pagkapasok po dun sa area na yun, nakita po nila, binaklas po yung gamit na yun, pero wala po yung laman. Anong trabaho mo? Barcoding po. Siya naman? Pa-assistant po ng mga barcoding po. Parang pag binabarcode po sila po yung mga nagkakamala sa mga cage po. Bakit hindi nagbabayad ng mandatory? Binabawasan ka ba? Opo, nakaltasan po kami. Mayroon ka ba mga ebidensya doon sa payslip? Meron po. Malimit ba nilang ginagawa? In 2022 po, huling-hulog po sa amin is April. From 2022 May until na wala pa pong hulog. So simula ng June, July, August, Opo, wala po. Straight po sa... lahat SSS, PhilHealth, wala. Opo. Kung akong tatanungin mo, mas malaking magnanakaw yung kumpanya nyo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kasama natin ngayon mga empleyado ng HMR, si Kenneth Carlo Hoy, yung kalang tagapagsalita. O sige, dahil ikay tagapagsalita, paano nangyari na binintangan siya na pagkatapos ay kahapon na imbestigahan ko na, malinaw sa akin na parang lumalabas ay doon sa CCTV ang ginamit nila, ang CCTV na nakita siya na itinapon yung lalagyan ng GoPro. Tama? Opo. Sa basura. Sino mauna? Assistant, barcoder? Assistant muna ba? Assistant muna. So yung assistant ang magbubukas ng lalagyan. Opo. Titingnan kung may laman na GoPro. At pagkatapos, pag nakita okay, walang sira. Pag may sira, anong gagawin? Itatabi. Tatabi po si co-concern po sa mas mataas po sa... Isasabihin sana, tatabi yan. Defective, may problema. Tama? At pagkatapos, kung wala, okay, diretso sa'yo. Opo. So ikaw yung taga-barcode. Opo. Anong nakita mong mali? O kung may mali man, sabihin mo sa akin, neutral party ka. Siguro po, ang mali niya lang po is hindi niya po i-concern yung box po sa mas mataas po sa amin. Bali, itinapin na lang po ng ganun po. Ayun lang po siguro pagkakamali. Yun lang siguro. Pero iba naman yung inaakusahan na ninakaw yung GoPro laman ng box. Opo. Dahil sabi mo mali, itinapon yung box lalagyan ng GoPro. Opo. Yun ang mali. Para po sa akin po yun. Para sa iyo. Tanong ko sa iyo, Wilbert, bakit hindi mo sinabi sa bisor mo o sa katandem mo na barcoder na bago dadaan sa kanya, uy, kunyari, uy, walang laman to. Bakit mo itinapon na lang diretso sa basurahan na nakita ng CCTV? Kasi nga po sir, ganito nga po yun eh. Kasi po once na may mga ganun na ikaw po ang matsyempohan na walang laman yung ini-issue na po nila na ikaw ang nagnakaw. Ano daw ang sinasabi ng HMR, ninakaw mo? Opo. May katabi ka ba noon? Sinong katabi mo? Yung sila po, tas yung dalawa po. Sino sila? Sino silang katabi Wala mo? na po yung dalawa, tinanggal na po rin nila. Parang gustong palabasin ng HMR, lahat kayo nagtatakipan, so tanggal kayo lahat kasi nakikita sa CCTV. May dumating bang papel sa iyo para magpaliwanag ka? Binigyan po nila ako. Tas Okay, sige. sumulat po ako sa kanila. Alright. Doon tayo sa papel. Ano ang nilalaman ng papel ang binigay sa iyo? Ayun po, memo po yun na Okay. hindi po...
Memo. Opo. Okay. Anong nilalaman ng memo? Hindi po muna nila ako pinapapasok. Opo. Sinabi ng memo, wag ka munang papasok. Opo. Sa dahilan? Yun nga po, imbestigahan daw po nila. So, nag-imbestiga sila. Opo. Ilang araw ka hindi pinapasok? Mga isang linggo din po, tas Isang linggo. Opo. Sa isang linggo na yun, na hindi ka pinapasok, anong sumunod? Pinatawag ka? Pinatawag na po kami. Pinatawag ka. Anong nangyari nung pinatawag Ayun na ka? po, yung papel na termination paper po yung binibigay Termination sa akin. paper. Nakausap ng bitag ang Human Resource Head ng HMR Logistic. Gusto daw nilang sumagot on the air sa bitag, subalit hindi sila pinayagan ng kailang CEO. Pakialam ko sa CEO ninyo. Binibigyan kayo ng pagkakataon magpaliwanag, and kung ayaw magpaliwanag, kumuha kayo ng magaling na abogado para magpaliwanag para sa inyo. Ganon kasimple. Ikaw, CEO ng HMR, makinig ka. Kung may utak ka at magaling ka, ako CEO ako eh, utak sa utak. Sa issue ng benepisyo, aminado sila hindi nila nahuhulugan ng SSS Pag-ibig PhilHealth ng mga empleyado. Wow! Kung hindi siguro kami tumawag sa inyo, hindi namin malalaman. Kasalukuyan daw inaasikaso mandatory. Wow! Dahil may nagreklamo. Sa issue ng umanong pagnanakaw, nagkaroon daw sila ng due process, internal security, mayroong proper documentation ng insidente. Kaya kung nga kayo gusto makausap, abogado na kumuha kayo. Sabi nila si Welbert Ramos. Sino si Welbert Ramos? Ikaw. Ang huling nakita sa CCTV, pumasok sa Logistic Department kung saan nakatago ang GoPro. Sa kalinya ng ating telepono, si Attorney Batas Mauricio, ang aming, ito naman ay magaling po ito pagdating sa ganitong klaseng mga usapan. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayanan. Sa lahat ng problema, ipabitag mo. Okay. Yes, sir. At po ang ating araw ngayon. Narinig mo ba ang situation dito, Attorney? Well, nagkaroon po ako ng nadinig ng mga sitwasyon at medyo kakatuwa po yung sitwasyon, ano? Matindi po siya. Okay, your take, Attorney. Yes. Ang akin pong nakikita dito, sa totoo lang, siya po ay binibigyan ng pananagutan. Ito pong nagpapabitag ng kanyang problema. Ng pananagutang kriminal, patay lamang sa haka-haka, sa kuro-kuro, o di kaya'y aka-akala. Bakit po? Abi, pumasok, pagkatapos nakitang humawak, pero wala naman pong pruweba na nung siya pumasok, nakitang humawak, paglabas, dala-dala niya yung golf crow o kung ano pa mga ibang mga gamit na sinasabing nawawala o di kaya'y nanakaw. Sa ilalim po ng ating mga batas kriminal, partikular sa ating rules of evidence, kaya kailanganin po ang isang direktang pagkakasaksi ng isang krimen ay ginanap o nagawa ng isang tao. Dito po, ang sinasabi krimen ng pagnanakaw, kailangang nakita yung pagnanakaw, nakita kung sino ang nagnakaw, nakita kung ano ang mga pangyayari na siyang naging kaganapan nung pong pagnanakaw. Pagka po walang ganyang ebidensya, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, mahihirapan po ang kahit na sinong magreklamo dahil wala pong ebidensya, walang direktang patibay, yun po ang katotohanan. Aminado ang HMR na hindi sila nanghuhulog ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa mga empleyado. Kasalukuyan pala nila inaasikaso ang mandatory dahil may isang magnanakaw na nagreklamo. Hindi ba, Attorney, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw, subalit yung maliit na magnanakaw, mas malaking magnanakaw yung sinasabing malaking sala kung pag-uusapan ay pagnanakaw. Tama ba, Attorney? Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Pangunahin po dyan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, pangunahin po dyan, mabibitag sila ng pong Social Security Systems Law. Ano po yun? Nakalagay po dyan sa batas ng SSS. May tungkulin at obligasyon ang isang kumpanya, ang isang employer, nakaltasin ang SSS contributions ng mga manggagawa, idagdag yung employer share of the SSS contribution, at pagkatapos, sa loob ng panahong ibinibigay sa kanila, 10 araw, kung hindi tayo nagkakamali, ipadala po yung mga nakolektang yan, kasama yung employer share, doon po sa Social Security System, sa lugar kung saan nandun ang kanilang principal place of business. Pag hindi po nila nagawa yan, Ginoong Ben Tulfo, sa bawat remittance, sa bawat empleyado na hindi na ipadala sa SSS, hiwalay na pananagutang kriminal ang tumatama sa kanila. Dalawa po yan. Paglabag sa Social Security Law, may parusang pagkakabilanggo ng 6 na taon, paglabag sa Artikulo 315, Talata 1, Paragraph 1,
ng revised penal code sa estafa, misappropriation or conversion of a sum of money intended to be delivered to another party. Sa totoo lang po, binabanggit nyo kanina, ayaw nilang magpahayag. Dami po ng ating revised rules on evidence. If in the face of an accusation, especially a direct accusation that you have committed a crime and you will not defend yourself right away, the presumption is that your silence means yes, you committed the crime. Ayun. Nasa ating pong rules of evidence yan. So Okay. medyo matindi po yan. So may kasalanan po sila, ayaw nilang magpaliwanag. Kaya pinagbabawalan sila ng Chief Executive Officer. So may kasalanan po yan mula sa Chief Executive Officer o kung sino pa bang ibang nagbabawal na sila ay magpaliwanag. Kasama po silang lahat sa pananagutan. Ginoong Tulfo. Okay. Attorney, anong iyong gustong sabihin sa kanila? Ang masasabi po natin sa mga kapatid nating na ngayon ay narito, ipinapabitag ang kanilang suliranin, ipinapabitag ang mga salarin. Naku po, huwag po kayong titigil. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong pakikibaka. Yun lamang po, Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Inuulit namin sa inyo, no? Isang beses ko babanggitin, HMR. You're not guilty until proven innocent in the court of law. Gagamitin ko sa inyo. Ayaw niyong sagutin para marinig. Kung ayaw niyong sagutin, umamin naman kayo na nilabag niyo ang batas. Yung hindi pagsasabi niyan sa mga empleyado ninyong pobreng pawis, tiyaga, hirap nila. Sa kapiranggot na lintek na sweldo, pagsisinungaling. Hindi niyo sinabi, nagsinungaling na kayo. Kung sakaling hindi man nagsumbong itong inaakusa niyo nagnakaw, abay, pandaraya. Dinadaya niyo sila. Nadiskubre lang dahil nagsumbong dito. Ay nabitag na kayo. At pag hindi niyo sinabing pandaraya ay isang uring pagnanakaw kahit na sa buwis ang kakapal na mukha nyo. Ayusin nyo kapag tiranabaho namin kayo. Ala kaming pakialam kahit na malaking tindahan kayo ng mga surplus dyan. Kung man nagnakaw to, patunayan nyo. Kapag hindi, tuturuan namin to. Ang laki nyo naman pala, ha? Dami nyo ng katas na. Kumita na kayo ng husto dyan sa mga surplus ninyo. Lintek kayo. Ngayon, tanong, sino ang malaking magnanakaw? Tutulungan namin kayo. Po, sir. Ano ang sasabihin nyo sa inyong mga bossing? Sagot. Sagutin nyo sila. Sana po mahulugan na yung mga mga benepisyo ng mga mandatory mga loans po namin kasi nahihirapan din po kami. Tulad po, pag kailangan po namin mag-loan, di makapag-loan po dahil nga walang mga hulog yung mga mandatories namin. Ikaw naman. Sana po yung mga guard nyo dyan na nag-ano-ano po, imbestigahan nyo po muna at saka magbigay kayo ng matibay na ebidensya bago po kayo manghusga ng tao. Yun lang po. Okay naman. Gusto mo magsalita? Sana po mabago na yung sistema natin dyan sa company natin. Yun lang po. Ikaw naman. Sa mandatory po, yun na lang po ang meron kami. Sana po wag niyong ipagkait. Sila po yung simpleng pinagtatanggol. Madali po kaming lapitan. Madali po kaming puntahan. Marunong po kaming makinig. Kaming mga Tulfo, Rafi, Erwin, and Ben. Madali po kaming makinig, umunawa, maawa, umintindi, tumayo, lumaban, kahit hanggang saan, ipagtanggol. Tulong, Tulfo, serbisyo, Tulfo, tatak, Tulfo. Dahil higit sa sumbungan, marunong po kami mag-imbestiga. Gamit po yung talinong ibinigay ng poong may kapal. Marunong po kaming umunawa, maawa. Marunong po kaming umintindi. Marunong po kaming sumuri. Marunong po kaming mag-analisa. Malalaman kung sino nagbabalanse. Bibigyan solusyon. Ang reklamong idinudulog po sa amin, higit sa lahat umaaksyon. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tatak Tulfo. Ipabitag mo.